Hello, greetings at magandang araw po sa inyong lahat. This is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cajigal. And right now, you are viewing on screen our sun. Yan po yung ating araw. I took this recording of the sun January 11, 2022 at around 3 o'clock in the afternoon. Ayan po. So pinapakita ko po ngayon sa inyo itong ating araw because kung mapapansin niyo may mga itim-itim o those are sunspots. And napakaswerte po natin mga ka-spacers dahil may apat, kung mapapansin niyo may apat na malalaking sunspots. Ayan po. And yung mga sunspots na yan po mas malaki pa yan kaysa sa Earth. Alright, so today po mga ka-spacers is January 11, 2022. So welcome po ulit sa ating online telescope viewing. Alright, so pangalawang beses na natin to for the year 2022. So inom muna ho tayo ng tubig mga ka-spacers. Alright. Alright, so ayan po. So ito po yung ating araw ngayon mga ka-spacers. So I took this video of our sun. Kanina po, January 11, mga alas 3 po yan ng hapon. And if you will notice, yan may apat na sunspots na makikita po ninyo. Alright, so siguro magtatanong kayo, what are sunspots anyway? Now, sunspots mga ka-spacers, these are regions on the sun's photosphere or yung visible surface po ng araw natin. And they appear darker than the surrounding photosphere on the visible solar disk. This is due mga ka-spacers to the reduced surface temperature associated with concentrations of magnetic flux and intense magnetic activity on the sun. So mga ka-spacers, so ang ibig lang sabihin nito na yung mga sunspots na yan are intense magnetic storms on the sun's photosphere. And kung makikita po ninyo, yan apat po na sunspots na malalaki ang makikita nyo dito sa photosphere. Itong bilog na ito, yan po yung sun's photosphere or yung visible surface ng araw. So, isn't it fascinating po mga ka-spacers, no? So, kaya pinapakita ko po sa inyo ngayon itong ating image of the sun kasi talagang may apat na malalaking sunspots. And these sunspots, mga ka-spacers, they were first observed by Galileo. Kaya lang yun din po yung dahilan ng kanyang pagkabulag kasi yung telescope po niya wala pang solar filter. Alright, pero ang ginagamit ko po dito in observing the sun is again my usual 80mm Vixen refracting telescope pero kinibitan ko po siya ng biader solar filter. Yan, so that we can observe and we can view the sun safely. Alright, so ayan po yung ating araw. So again po yung visible surface of the sun na nakikita niyo po ngayon on screen, ito po, that is the photosphere. Okay, and yung apat na itim-itim na nakikita niyo, those are sunspots that were first observed by Galileo. Now again, ano ba yung mga sunspots na yan? So sunspots again are regions on the sun's photosphere that appear darker than the surrounding areas on the visible solar disk due to reduced surface temperature associated with concentrations of magnetic flux and intense magnetic activity on the sun. So again po mga ka-spacers, ang ibig lang pong sabihin yan na ang mga sunspots na yan ay mga storms, magnetic storms sa photosphere po ng araw. So isn't that fascinating po mga ka-spacers? So if you are fascinated by what you are seeing right now on screen,
just type in your comments down below po sa ating comment section. And if you have any questions or comments, again, just type in your questions or your comments in our comment section po below. Huwag po kayong mahiya. And kung gusto nyo magpa-shoutout, just type in your name and your location para alam po natin kung saan po nakakaabot itong ating broadcast ngayong araw na to, January 11, 2022. Alright, so later mga ka-spacers, we will magnify the image of the sun. So isn't that fascinating po? Alright, so siguro some facts about the sun kasi kung napapansin po ninyo, puro buwan na lang po yung fini-feature ko and some of the planets like Jupiter. So bihira ko lang pong gawin to, itong solar imaging natin. Now mga ka-spacers, our sun is a 4.5 billion year old star. Yan, so between po yung araw natin, it's an average size star. Okay, so it is a hot glowing ball of hydrogen and helium. So ayun po mga ka-spacers, ang composition ng ating araw. Our sun is made of hydrogen and helium. Alright, and yung distance niya from the earth, the sun is about 93 million miles away from the earth. And yun po yung tinatawag po natin na habitable zone ng ating mundo or yung Goldilocks zone po natin. So hindi po tayo malapit kagaya ng Venus or else kukulo po yung ating karagatan. And hindi rin tayo malayo kagaya ng Mars. So our distance from the sun of 93 million miles is just right. It is not too close to the sun and it's not too far. And that distance supports life on Earth. Alright? And yung araw po natin, alam po natin na life on Earth could not exist without the radiant energy from the sun. Okay, so napakahalaga po ang ating araw in the maintenance of life on Earth. Right, and kasasabi ko po kanina, in terms of its composition, the sun is composed primarily of the chemical elements hydrogen and helium. Alright, okay, so what's going on inside the sun anyway po mga ka-spacers? Alam niyo po yung araw natin mga ka-spacers is a huge nuclear reactor. Yan po. So there is fusion going on inside the sun. So ano ba yung sabihin ng fusion na ito? So inside the sun, hydrogen fuses to form helium. Yan po yung tinatawag natin na nuclear fusion. And with this fusion of hydrogen atoms, this would release a tremendous amount of energy in the form of heat and light. Okay, so ayan po. So pag tumitingin po tayo sa araw mga spacers, isipin na lang po natin na ang araw po ay isang malaking nuclear reactor, fusion reactor po. This is in contrast with fission. Yan po yung principle po ng atomic bomb, yung nagpabagsak sa Hiroshima and Nagasaki wherein uranium splits. Okay, and pag nag-split po yung uranium, it will release a tremendous amount of energy. Ito naman iba. So inside the sun, hydrogen fuses to form helium. Yun po yung nuclear fusion. And in the process, the sun releases energy in the form of heat and light. Okay po, ayan na po. So nakikita niyo po yung mga sunspots na yan. So napakalinaw po ng ating camera. Meron po kayong makikitang dark portion ng sunspot, yung umbra. Then meron siyang lighter area, yung penumbra ng sunspot. Yan, napakalinaw po sa ating telescope image. Yan, ang galing. So are you not fascinated by that mga ka-spacers? Ayan po. Okay, so apat po yung nakikita natin na sunspots. Ito na po yung pangatlo. Ayan, gumigitna na po siya. Alright. And ayan, kitang-kita po yung, alam niyo po yung photosphere, granulated po yan. So yung granules na yan sa nakikita nyo,
that signifies boiling gases po mga ka-spacers. Alright, and yung pang-apat ay yan, pumababa na po yung ating image. Yan, nandyan po. Alright, so ayan po. Ayan, yun yung pang-apat po. Nakikita nyo po yun, yan. Pababa na po siya sa ating image. Alright, so we have spotted 4 sunspots. So isn't that fascinating po mga ka-spacers, no? And I will drink to that. Tubig lang po ito. Ayan, 4 na sunspots po mga ka-spacers. Fascinating indeed. Ay, salamat. Okay. So ayan po yung ating sunspots. Close up mga ka-spacers. And itong tatlong malalaki na ito, kitang-kita pa yung umbra, yung parang maitim na nasa gitna. And yung nakapaligid niya parang lighter dark region yung penumbra, no? Kitang-kita sa ating solar image. So isn't that fascinating po mga ka-spacers? And kung matalas po ang inyong mga mata, makikita niyo yung granules ng photosphere. Ayan po, kitang-kita po. And those granules in the photosphere, they represent hot boiling gases. Ayan po. Alright, so isn't that fascinating mga ka-spacers? And I will drink to that mga ka-spacers. Ayan, tubig lang po ito. Ayan, napakaganda. Fascinating yung ating solar image po ngayon. So today mga ka-spacers is January 11, 2022. Ayan po, ito po yung ating pangalawang online telescope viewing for the year 2022. Ayan po yung pang-apat na sunspot. Yan yung maliit na yan. Okay. Ayan po yung ating sunspots. Okay, naispatan ko po yan. Okay, napakaswerte po natin. Kasi may mga times na pag tumitingin po ako sa araw, wala. It's just a big bright ball. Pero ngayon po meron tayong makikitang mga solar features and gaya ng mga sunspots na ito. And again po, dun sa mga kabubukas lang ng kanilang mga laptops, sa kanilang mga cellphones, ang sunspot po mga ka-spacers, these are magnetic storms. So these are regions on the sun's photosphere. Ito yung visible surface ng sun mga ka-spacer. Nakikita nyo po ngayon, yung visible surface ng sun is the photosphere. And itong mga sunspots na ito, they appear darker than the surrounding photosphere. And again, this is due to reduced surface temperature associated with concentrations of magnetic field flux and intense magnetic activity on the sun. So ang ibig lang sabihin yan mga ka-spacers, itong mga sunspots na ito, these are intense magnetic storms. Ayan po. Alright, so kung kayo po ay nahihiwagaan, if you're fascinated by what you are seeing right now on screen, just type in your comments or your reactions below po. Ayan. And kung may mga tanong po kayo, just type in your questions in our comment section below. Ayan po. So ayan po yung ating magnified image ng araw. And baka nagtataka po kayo kung paano ko to ginagawa. So I am using an 80mm Vixen refracting telescope. And yung telescope ko po is equipped with a Baeder solar filter or Baeder solar filter. Ayan po. So yung filter na yan, I can observe the sun safely. Okay, ang mga sunspots na ito, ang unang nakakita po niyan ay walang iba kundi si Galileo. Kaya lang yung telescope ni Galileo walang filter na kagaya na ginagamit ko. And yun po yung dahilan kung bakit nasira po yung mata ni Galileo. So ang ang moral lesson natin dyan, never observe the sun directly. No? So dapat yung telescope po natin is equipped with a proper solar filter. Yan yung ginagamit ko po na Baeder or Baeder solar filter.
Alright. So siguro bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna pong magpa-shoutout sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers. Ayan, so sana walang nagkakasakit sa inyo ngayon. And kasi tumataas pa rin po talaga ang kaso ng COVID-19 po ngayon. No? It's only January 11 pero tumataas pa rin po. So mag-iingat pa rin po tayo, huwag tayong maging kampante, no, mga ka-spacers. Alright, kaya ginagawa po natin ito. We are doing this online telescope viewing para manatili na lang po kayo sa bahay. And I will bring the telescope to you, mga ka-spacers. Okay? And ginagawa natin tong online telescope viewing para hindi na kayo lalabas ng bahay and you will be able to appreciate the beauty and the splendor of these heavenly bodies at the comforts of your own homes. Hindi na kayo lalabas po ng bahay at ginagawa po natin ito. This is our advocacy dito sa Vedan Society of Young Astronomers. Alright po mga ka-spacers, so ayan po yung ating solar imaging ngayong araw na ito, January 11, 2022. Alright, and shout out din po sa mga astronomy enthusiasts na nanonood po ngayon. So sina Mr. Jesse James De Jesus, so marami pong salamat at talaga mga ka-spacers na po kayo. And yan si Sir Dudes Pereira, no? Sana nanonood siya ngayon. Mimiss ko na po yung aming gawain sa Robinson's Place, Las Piñas. Ayan, so namimiss ko na po yung mga face-to-face public telescope viewings po namin sa Robinson. Kasi doon po talaga kami nag-conduct ng mga face-to-face public telescope viewings noon po na bago dumating yung COVID. Right, pero ngayon hinto yun. Okay, so sana kung magiging maayos ng lahat, makakapag-conduct na rin tayo hopefully ng face-to-face public telescope viewing in the future. Pero sa ngayon, ito muna po yung ating magagawa. Alright, and shout out sa mga ka-spacers natin dyan sa Luzon, lalo na sa Northern Luzon, sa Pampanga, sa Ilocos, sa Visayas, yan. And sa Mindanao, okay, yan mga ka-spacers natin dyan. Kung taga Mindanao po kayo at nanonood po kayo ngayon, just magpa-shoutout po kayo, type in your name and then location ninyo. And yung mga taga Visayas dyan na nanonood ngayon, just type in your name and your location. Alright, and ang ating nakikita ngayon on screen is our own sun, mga ka-spacers. And fini-feature ko po yung 4 na sunspots na nakita ko yan sa ating telescope. Alright, and mamaya po I will be featuring our moon ngayong gabi na ito, January 11. The waxing gibbous moon at 65 to 66% illumination. Alright, so ngayon we are viewing on screen our own sun. Okay. And so later, ima-magnify ulit natin yung image ng sun. Okay, so again, siguro magbanggit muna tayo ng mga facts about the sun. So alam niyo po mga ka-spacers, again, no, yung araw natin is 4.5 billion years old. Matagal na po yung araw natin. And our sun is an average yellow star. Yan, star po yung araw natin. Okay, and it is a hot glowing ball of hydrogen and helium. Yun po yung composition ng ating sun. Alright, and the distance of the Earth from the Sun is 93 million miles. Okay, ayan po, minagnify po ulit natin yung image ng Sun. And nakikita po natin close up are the sunspots na nakita po natin. Alright, so are you not fascinated by that? So tatlo to nakikita natin and yung isa po nasa bandang taas. And napakaklaro po ng ating image. Kitang-kita yung umbra, yung maitim na gitna sa gitna. And yung lighter, hindi masyadong dark region na nasa paligid niya, yun yung penumbra. Okay, and again, these sunspots, these are regions on the sun's photosphere that appear darker than the surrounding areas.
Okay, and kaya medyo maitim yan, kaya nga sunspot because the surface temperature is lower than the surrounding photosphere. And these sunspots are actually associated with magnetic storms. Alright. Yan po. So nakita natin yung tatlo na malalaki. And eto na po yung pang-apat. Ayan, nakikita niyo po yun nasa bandang taas. Yan po yung pang-apat. So we have 4 large sunspots. Alright, so di ba kayo nahihiwagahan dyan po mga ka-spacers, no? Alright, so ayan po yung ating solar imaging ngayong araw na ito, January 11, 2022. Alright, so that's our magnified image of the sun. And later po mga ka-spacers, sana wag niyo po akong iwanan. Just stick around, samahan niyo po ako. And later we will be featuring the waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination on this day, January 11, 2022. So stick around with me po, samahan niyo po ako. Alright, and pakiusap ko lang po, iregalo niyo na po sa akin ito. Please like and share this online telescope viewing so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante so that they would be inspired to love the sciences, especially astronomy po. Ayan, and ginagawa po natin ito dahil hindi pa talaga tayo pwedeng mag public telescope viewing na face-to-face at delikado pa rin, no? Tumataas pa rin po yung mga kaso ng COVID-19. Okay, and this is the best that we can do para maidala po natin ang teleskopyo sa inyo mga ka-spacers. Alright, so anyway, we can reach more people sa ganitong online setup. Yan, so shout out sa mga ka-spacers natin dyan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. So kung kayo po ay ka-spacer at nanonood po kayo ngayon sa ating online telescope viewing, please magpa-shoutout po kayo. Type in your name and your location sa ating comment section below. And kung may mga katanungan po kayo, if you have any questions or even comments sa nakikita nyo po ngayon on screen, just type in your questions or your comments in our comment section below. Yan, and huwag niyo po kong iiwanan po. So stick around with me, ang inyong ka-spacer na si Professor June Cajigal. And after this, we will be featuring the waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination. And again mga ka-spacers, today is January 11, 2022. Pangalawang beses ko na po na mag-online telescope viewing ngayong taon na ito. And sana itutuloy po natin hanggang sa matapos po ulit ang 2022. Alright, and siguro bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po i-promote yung aking bagong Facebook page, The Science Guy TV Ka-Spacers Channel. So please check that out mga Ka-Spacers, yung aking bagong Facebook page para ma-promote po natin ang siyensya. Actually, hindi lang po pang astronomy yung Facebook page na yan. Lahat ng siyensya, biology, physics, chemistry, astronomy, ayan po. So, take note po, The Science Guy TV Ka-Spacers Channel. Ayan, check that out po sa Facebook. And also, I would like makiusap lang po, please subscribe also to my YouTube channel, The Science Guy, Professor June Cajigal. So ayan po mga ka-spacers, iregalo nyo na po sa akin yan. Pakiusap ko lang po sa inyo. Please subscribe to my channel. YouTube channel po, The Science Guy, Professor June Cajigal, and yung aking Facebook page. Ayan po. So marami po kayong matututunan dyan sa YouTube channel ko at sa aking Facebook page. Ayan po, about sciences. Ayan po. Okay. So ito yung nakikita po nating on screen ngayon po mga ka-spacers is our own sun. Ayan po yung, hindi po ito buwan. Ito po yung araw po natin. And pinapakita ko po sa inyo
yung apat na malalaking sunspot. And biro niyo po mga ka-spacers, eto, tandaan niyo po ito mga ka-spacers, yung mga sunspots po na yan ay mas malaki pa sa Earth. Yan, sinasabi ko po sa inyo, maniwala po kayo sa akin. Yung mga sunspots na yan, mas malaki pa yan sa mundo natin. Okay, ibiruin nyo naman po yung laki ng araw, no? Kasyang-kasya lahat ng mga planeta dyan, including their moons. And yung maliit na sunspots na yan, yung nakikita, kahit isa lang po dyan na ano nyo, mas malaki pa yan po sa Earth. Okay, ayan po ang ating solar imaging ngayong araw na ito, January 11, 2022. Ayan, ito po yung unang-unang solar imaging ko po ngayong taon na ito na 2022. At napakaswerte po natin at clear po yung skies ngayong araw na ito. Okay, and later in a few minutes po we will be featuring the waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination. Okay po mga spacers, ayan na po. So iwanan po natin yung araw, eto na po tayo. So you are now viewing on screen our waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination. And again po, I recorded this image of our moon siguro mga 7:30 ng gabi. Yan, bago mag alas 8. Yan, so I recorded this image of the moon. This is the waxing gibbous moon mga ka-spacers at about 65 to 66% illumination. Ayan po, so medyo yung terminator ay curved na, hindi na siya, lumampas na po tayo sa first quarter actually. Okay, and kagabi po, inobserbahan po din natin to, January 10. We have observed the waxing gibbous moon at about 55 or 56% illumination. Ito ngayon 65 to 66% illumination. Alright, and napakalino po ng ating telescopic image of the waxing gibbous moon. Ako ay namamangha din talaga. Kasi clear na clear po yung skies ngayong gabi. Alright. Okay, so again po, kung kayo po ay namamangha, kung gusto po ninyo yung ating ginagawa, please comment down below sa ating comment section. Alright, and again, I am using here an 80mm objective lens, Vixen refracting telescope with a 15mm Plossil eyepiece. Alright po. Okay, so bago po tayo magpatuloy, again shout out sa officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers. And shout out din po sa mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga ka-spacers, huwag niyo po akong iwanan. Samahan niyo po ako. At nasa kalahati na po tayo ng ating online telescope viewing. Just stick around po and sana tumutok lang po kayo sa ating online telescope viewing. And again, pakiusap po mga ka-spacers to please like and share itong ating online telescope viewing so that we can reach more people, especially po yung mga estudyante dyan. Yan, para ma-inspire natin sila na kumuha ng siyensya. Alright, so ito po yung ating waxing gibbous moon mga ka-spacers, January 11, 2022. Okay, and later, we will be featuring yung Montes Apenninus mountain range kasi kitang-kita at talagang klarong-klaro. Ayan, mamay papakita ko po sa inyo mga ka-spacers itong Montes Apenninus mountain range and yung Copernicus crater, nakita pa pati yung shadow dun sa loob. Right, pero bukas kung clear pa po yung skies, talagang yun ang i-feature po natin bukas, yung Copernicus crater. Okay, and meron po tayong still picture of the moon. Nasa taas po ng ating camera. Ayan po. Ayan, para guided po kayo sa inyong nakikita ngayon na video sa ating online telescope viewing. Alright, so again, shout out po sa ating mga ka-spacers natin out there from Luzon,
from Visayas and Mindanao, and shout out din po sa lahat ng mga astronomy enthusiasts na nakatutok po ngayon. And kung gusto niyo po magpa-shoutout, just type in your name and your location. Alright po, and sana makaabot din tayo sa abroad, no, sa US and some other countries. Ayan na po mga ka-spacers. So we are now magnifying the image of the waxing gibbous moon. And napakalino po, para po tayong nakasakay sa Apollo spacecraft, no? Para tayong nasa orbit around the moon. Wow, fascinating indeed. Iinom nga ito ulit ng tubig. I will drink for that mga ka-spacers. So cheers, ang galing. Ayan po, nakikita nyo on screen. Yan yung Montes Apenninus mga ka-spacers. And yung malaking crater na yun, that's the Copernicus crater. Ayan po, so isn't that fascinating po, no? And I will drink to that mga ka-spacers. Alright mga ka-spacers. Ayan po ang Montes Apenninus Mountain Range. Ayan po, bundok po yan ha. Ayan po, and yung malaking crater na yan, that's the Copernicus crater. Yan bukas i-feature po natin yan, mas maganda po yan bukas. Alright, and you could see yan, mga craters na yan, yung mga highlands na yan, yung mga bright areas na yan, those are lunar highlands and impact craters. Okay, yan po, fascinating. Para po tayong nakasakay sa Apollo spacecraft, para po tayong nasa orbit around the moon. Ayan, so imagine niyo po yan mga ka-space. Ako po hindi po ako nagsasawa dyan. Kahit ilang beses ko na ho yan nakita. Ayan po, yan ang Montes Apenninus. Yan po, para po tayong nakasakay sa Apollo spacecraft. Kasi po nung bata ako talagang gusto ko talaga maging astronaut. Wala, tumanda na ho tayo. Pumunti na ho yung buhok natin. Hindi pa rin po ako astronaut. Alright, so yan po yung ating mga craters po. Fascinating. Ayan po. So yan, lunar highlands po yan. Mga impact craters. Alright, and yung dalawang malalaking craters po would be the Copernicus crater. Yan, i-feature po natin yung bukas kung mag-online telescope tayo bukas. And yung Tycho crater. Ayan po, yan yung lunar highlands po. Ayan po, mga craters yan. Lunar highlands and impact craters. Alright, and kung mapapansin niyo parang may hot gases po, no? Parang may nagwe-wavy dun sa ating image. Ayan po yung atmosphere po natin, yung effect ng atmosphere. Ayan po, so talagang tad-tad ang buwan ng mga impact craters. Okay, itong mga dark patches, itong mga itim na ito, those are lunar plains. Ayan po, mga patag po yan ng buwan. And yung mga patag na yan, those are actually solidified pools of ancient basaltic lava. Pero nung mga unang sailors and yung mga early astronomers, they thought of them, yung mga dark areas na yan, they thought of them as bodies of water. Kaya ipinangalan sa kanila ay Marias. Yan, yung mga dark areas na yan, those are called Marias. Maria is the Latin for seas, dagat. Kasi nung mga early astronomers, yung mga early sailors, they thought of them as bodies of water. Parang dagat daw yun. Pero hindi po yun dagat, patag po yun ng buwan. And actually those are solidified pools of ancient basaltic lava. And ayan po, you are now viewing on screen. Napaka-magnificent po yan. Yan po yung Montes Apenninus Mountain Range. Okay, so ano ba itong Montes Apenninus na ito? So that is a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. Ayan po. Okay, so ayan po yung lunar highland split. Makikita nyo yung mga craters. Ganyan po mga ka-spacers, kung if you are fascinated, kung kayo po ay nahihiwagaan sa pinapakita ko po ngayon na lunar image tonight, please comment down below mga ka-spacers. Ayan, so type in your comments. Kung ako nga po ako ay namamangha. Kayo pa kaya? So please type in your comments and your reactions in our comment section below.
And kung gusto nyo po magpa-shoutout po kayo. Alright, so ayan po mga ka-spacers. Ayan po yung Montes Apeninos. Ituloy po natin ang kwentuhan sa Montes Apeninos. So that's a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. Ayan po, ang ganda mga ka-spacers. And yung mountain range na yan was named after the Apennine Mountains in Italy. No? Alright, so ayan po. And again, yung mga dark areas na yan, mga patag po yan ng buwan. Okay? Yan, ang tawag dyan ay Marias or Seas. Yung famous dyan is the Sea of Tranquility. No? Kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright mga ka-spacers, so that's our magnified image of the moon tonight. Ito po yung waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination. Right, this was recorded January 11, 2022 at around 7 o'clock in the evening. Ayan po. So again, kung meron po kayong mga tanong or comments or reactions sa pinakita ko po ngayon na lunar image tonight, just feel free to type in your comments or your questions in our comment section below. And again, shout out po sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers, led by no other than my able president, Miss Angeline Kilang. And shout out po sa mga ka-spacers natin out there sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao mga ka-spacers. So kung kayo po ay taga Mindanao o kayo po ay taga Visayas, mag-comment po kayo. Just comment down below mga ka-spacers. Ayan, para malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating live stream ngayong gabi na ito. Alright, so medyo late pero okay lang yan. Ayan, so siguro gising pa po kayo. Sana gising pa ho kayo mga ka-spacers. Kung gising pa kayo, just type in your name. Sabihin nyo po, gising pa kayo. Gising pa ako. Sir June, gising pa po ako. Alright, and inom muna po tayo ng tubig. Hindi po ito kape. Kasi hindi po ako nagkakape. Ayan, so inom po muna tayo para hindi po tayo antukin. Ay, salamat. Okay, so ituloy po natin ang ating online telescope viewing of the waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination. Alright, and this is a recorded image of our moon January 11, 2022, and I took this recording at around 7:30 bago mag alas 8 ng gabi. Alright, and I am featuring the Montes Apeninos mountain range, and later po mga ka-spacers, ima-magnify po ulit natin yung image ng buwan. And meron po tayong still picture ng waxing gibbous moon ngayon. Nandito po sa taas ng aking camera. Okay. Ayan po. Kanina po, finiture ko po yung araw. No? And pinakita ko po kanina yung 4 na sunspots na naispatan po natin kanina sa aking solar imaging ngayong araw na ito. Alright, so ako po ginaganahan na mag-observe ng mga heavenly bodies. Alright, so gusto kong umpisahan yung taon na ito na masigla po tayo sa siyensya. No? Okay, so let's start the year right. Yan, to mag-observe po tayo kung hanggat kaya natin. Okay. So yung mga kabubukas lang po ng inyong mga laptops, inyong mga cellphones, we are viewing the waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination. And sana po gising pa kayo, no? Kung gising pa kayo, is type in your name. Sabihin niyo po, Sir June, gising pa po ako. Ayan. Alright, pero mag-iingat po tayo mga ka-spacers, no? Kaya ginagawa po natin ito para manatili lang po kayo sa bahay ninyo. Just turn on your laptops and bumisita po kayo sa aming Facebook page, the Vedan Society of Young Astronomers, para sa ating mga online telescope viewing events. Kung pwede po araw-araw na gagawin ko to, gagawin ko po.
Para sa inyo po ito because we want to bring the telescope to you mga ka-spacers natin out there. Okay, so ayan po ang ating waxing gibbous moon. And again, kung may mga tanong po kayo, paki-type lang po yung mga tanong sa ating comment section. And again po mga ka-spacers, pakiusap lang po. Humihingi po ako sa inyo ng pabor to please like and share itong ating online telescope viewing. And ako po ay kumakatok sa inyong mga puso at humihingi rin po ako ng pabor. So please subscribe to my YouTube channel, The Science Guy, Professor Jun Cajigal, para marami po tayong maabot ng mga tao. No? Para ma-inspire sila na maging mahilig din sa siyensya na kagaya ko. And I have my Facebook page na bago, yung The Science Guy TV, Spacers channel. Ayan po. So again, we are viewing the magnified image of the moon. And wow! Para po tayong nakasakay sa Apollo spacecraft. Para po tayo, imaginein po natin mga ka-spacers na we are on board the Apollo spacecraft. Ayan po. And again, that is the Montes Apenninus mountain range. Ayan po. Ginigitna ko po yung Montes Apenninus. So the Montes Apenninus mountain range is a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side mga ka-spacers. And yung mountain range na yan was named after the Apennine Mountains in Italy. Ayan pa yung malaking crater na yan na masyado pa. Fascinating, that's the Copernicus crater. Malaking crater po yan. The diameter is about 93 kilometers. Mas malaki pa yan sa Las Piñas. And right now, you are viewing this magnified image of the moon live from Las Piñas po. Yan po itong ating observation station sa Las Piñas. Okay, so kung taga Mindanao po kayo, taga Visayas o Northern Luzon, nandito po ako sa Las Piñas. Alright, so ayan po ulit yung Montes Apenninus mountain range. Ngayon po kung kayo po ay nahihiwagaan, if you're fascinated by what you are seeing right now, just type in your comments down below po mga ka-spacers. Sige na po, type in your comments. Pakiusap lang po, pabor naman po, mag-comment naman po kayo dito sa baba. Ayan, para malaman ko po na kayo po ay gising na gising at buhay na buhay kahit na late na po ngayon ng gabi. Okay, so ayan po yan, yung lunar highlands nila, napakaraming craters, ang damakmak na craters ang makikita ninyo. And napakalinaw po talaga ng ating camera. Ayan po, so ako po ay nahihiwagaan kahit ilang beses ko na ho yan nakita, ako po hindi nagsasawa. Ako po ay nahihiwagaan na gusto ko nga po pumunta sa buwan. Yan po yung pangarap ko, gusto kong pumunta sa buwan. So parang abot tanaw na natin mga ka-spacers yung buwan, no? Ang daming craters. Fascinating indeed. Ayan po. Alright, napakalinaw po ng ating camera. Alright, and yung mga itim na yan, so I am moving now the telescope sa mga dark patches na yan. So those are lunar plains mga ka-spacers. Ang tawag po dyan ay Marias, no? Mare. Kasi yung mga early astronomers and early sailors, they thought of them as bodies of water. In fact, the word Maria means seas. That's the Latin for sea. And yung pinaka-famous na patch na yan is the Sea of Tranquility po, kung saan naglanding at pumapak sila Neil Armstrong and Edwin Aldrin, okay, in their Apollo 11 mission. Alright, so ayan po, yan yung mga dark patches na, pero actually pa mga ka-spacers, no, hindi po yan bodies of water. Yan po ay solidified pools of ancient basaltic lava. Patag po yan. Alright, ayan po, I am now moving my telescope yan sa Montes Apenninus ulit. Sana po hindi kayo nagsasawa, no? Sa Montes Apenninus. Bundok po yan. Matataas na bundok po yan mga ka-spacers. Okay. So akala nyo maliit yan pero malalaking bundok po yan. And may yung crater na malaki na yan. That's the Copernicus crater. Alright. So napakaganda po ng ating lunar image ngayong gabi.
Really fascinating indeed. Alright. Ayan po. So kaya medyo lively po yung ating music ngayon, no? Ayan, parang funky style. Ayan, para hindi naman po kayo antukin. Kasi pag yung usual na music ko, baka antukin po kayo kasi late na po tayo mag live stream. Yan. So kung napapasayaw po kayo, di go lang po mga spacers. Ayan. So ayan po yung ating magnified image of the moon. Ang galing, ang linaw talaga ng ating camera. Okay. Alright, so ayan po mga ka-spacers, that's our magnified image of the moon featuring the Montes Apenninus mountain range on the northern part of the moon's near side. And yung malaking crater na yan, nakita nyo, that's the Copernicus crater. Yan, I will feature that tomorrow kung clear po ulit yung skies bukas. Mag-online telescope viewing tayo. Sana hindi kayo magsawa sa ating ginagawang online telescope viewing because again, yun ang aming advocacy dito sa Vedan Society of Young Astronomers because we want to bring the telescope to you mga ka-spacers. Okay, so ayan po ang ating magnified image of the moon. This is the waxing gibbous moon at about 65 to 66% illumination, January 11, 2022. And again po, sa mga nanonood po ngayong gabi, maraming pong salamat at sinamahan niyo po ako ngayong araw na ito. And kanina po, finiture ko po yung araws. And bukas po ulit, kung clear po yung sky, walang ulap, I might do another solar imaging tomorrow. At may share ko sana po sa inyo yun. Alright, so siguro hanggang dito na lang po tayo. And marami pong salamat sa mga gising pa. And thank you po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito sa ating online telescope viewing. And again po, pakiusap po, please like and share itong ating online telescope viewing para po makarating sa maraming tao, lalong-lalo na po yung ating mga estudyante. Okay, so again, hanggang dito na lang po tayo and please stay at home. Wag muna tayong lalabas-labas ng bahay. And wag po tayong maniniwala na mild lang itong Omicron. No? That's not true. Dahil sa mga datos po, marami po ang namamatay. So let's take this seriously and just observe the usual health protocols. No? And umiwas po tayo sa maraming tao. Okay, so marami pong salamat for sticking around. And this is your Spacer and Space Commander, Professor June Cajigal. And I would like to greet everybody by saying, live long and prosper. Alright, marami pong salamat sa panonood po ninyo. And sana wag po kayo magsawa sa ating mga online telescope viewings. So I'll see you po next time. So bye-bye po mga ka-spacers. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, The Science Guy, Professor June Cajigal. And also, please like and share yung aking Facebook page, The Science Guy TV Ka-Spacers channel. So long for now mga ka-spacers. Bye-bye!